Sa photography world, maraming tao ang nangangarap pagkaroon ng Leica. Yung iba, taon ang hinihintay para makaipon. Yung iba naman handang gumastos ng daan-daang libong piso para lang magkaroon ng isa. Pero itong Leica M9 na hawak ko ngayon, hindi ko to ibinili. At mas nakakagulat pa, sira pa ang sensor nito. Half sensor lang ang gumagana, kaya kalahati lang ang larawan na lumalabas. Pero sa lahat na camera na dumaan sa akin, ito ang isa pinaka-espesyal. At ito ang kwento kung bakit. Ang Leica M9 body na ito ay binigay sa akin ng isang kaibigan ng customer. Alam niya na mahilig ako sa cameras at pagko-collect ng old gear. Pero may isang problema. May damage ang sensor nito kaya kalahati lang ang image na lumalabas. Sa ibang tao siguro, tapos na ang buhay ng camera na to. Baka ibenta na lang sa piyesa o itatago na lang sa cabinet. Pero para sa akin, Leica M9 pa rin ito. Isa itong pinaka-importanting digital camera sa history ng Leica. At kahit hindi ito perpekto, espesyal pa rin ito para sa akin. Pero may isa pang problema noon. May Leica M9 ako pero wala akong lens. Hanggang sa nalaman na isa pang customer na meron akong Leica M9 body pero wala akong magamit na lens. At hindi ko inaasahan ang sumunod na nangyari. Ibinigay niya sa akin itong Voigtlander Ultron 28mm f2. Hindi niya ito binenta. Hindi niya rin ako pinabayaran. Ibinigay niya lang ito para magamit ko ang camera at doon nabuo ang setup na hawak ko ngayon. Kapag tinitignan ko ang kamerang na ito, hindi ko unang napapansin ang sirang sensor. Hindi ko rin iniisip kung magkano ang halaga nito sa market. Ang naalala ko, ang dalawang taong tumulong para mabuo ito. Isang tao na nagbigay ng camera at isang tao naman ang nagbigay ng lens. At dahil sa kanila, nagkaroon ako ng pagkakataong maranasan ang isa sa pinaka-iconic na Leica cameras na ginawa. Sa panahon ngayon, parang lagi nating hinahabol ang latest camera. Mas maraming megapixels, mas mabilis na autofocus, mas magandang video specs. Pero minsan, nakalimutan natin ang tunay na halaga ng isang camera ay hindi nasa specs. Nasa kwento ito, nasa memories, at nasa mga tao naging parte ng pagdating nito sa buhay natin. And before we end this video guys, I want to share something special. As someone who loves cameras, photography, and filmmaking, I'm starting a new journey in one of the most beautiful islands in the Philippines. Introducing Siquijor Camera House, a camera rental service made for travelers, vloggers, and creators visiting Siquijor.
Soon you can rent cameras, lenses, and creator tools. From simple travel cameras, vlogging setup, up to cinematic creator packages. So even if you travel without bringing your own gear, you can still capture amazing memories because when you visit a beautiful place like Siquijor, don't just explore the island. Capture your story. Our rental service is coming soon, so please support us by liking and following our official Facebook page, Siquijor Camera House. Be part of our journey from the beginning. Rent, shoot, and explore. Kaya siguro kahit half sensor na lang ang gumagana sa Leica M9 na ito, hindi ko pa rin ito kayang ibenta. Dahil para sa akin, hindi lahat ng camera nagiging espesyal dahil mahal siya. Minsan nagiging espesyal sila dahil sa kwento ng mga taong nasa likod nito. Ako si Rapi Samstil at magkikita-kita tayo sa susunod na video. By the way, kung mahilig kayo sa honest camera reviews, real world gear test, at mga kwento sa likod ng mga camera na hindi nyo madalas makita sa YouTube, make sure to subscribe dahil every week may bago tayong photography at filmmaking content dito sa channel.